Nagsisimula ang kwento sa nakakatakot na tanawin ng Monument Valley. Ang patag at tuwid ng mga pader na bato ay magandang tingnan mula sa malayo. Ngunit sa katotohanan, ang mga ito ay lubhang mapanganib at nakamamatay. Pagkatapos ay nakakita tayo ng 5 taong sinusubukang akyatin ang matarik na bangin na ito. Sa 5 umaakyat na ito, 3 ang kabilang sa iisang pamilya. Ang ama ay si Royce, isang napakabihasa at mahusay na umaakyat ng bundok. Kasama niya ang kanyang anak na si Annie at ang kanyang anak na si Peter. 2 pang umaakyat ang bahagi rin ng pangkat. Gayunpaman, hindi sila kasing karanasan ni na Royce at ng kanyang mga anak, at ito ang magiging pinakamalaking dahilan sa likod ng isang malagim na aksidente. Sa ilalim ng nakapapasong init ng araw at napapalibutan ng napakatataas na lugar. Ang 2 umaakyat na bahagyang nauuna kay Royce at sa kanyang mga anak ay biglang nawalan ng balanse. Nadulas ang kanilang mga paa sa mabatong ibabaw at sa loob ng ilang segundo ay nagsimula silang mahulog mula sa libu-libong talampakan sa ibabaw ng lupa. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang lahat ng 5 umaakyat ay konektado sa iisang lubad. Sa sandaling mahulog ang 2 umaakyat na iyon, ang puwersa ng kanilang bigat ay humihila rin sa lahat ng iba papababa sa bangin. Isa-isa, nawawala ng kapit ang mga natitirang umaakyat at nahihila palayo sa ibabaw ng bato. Ngayon silang 5 ay nakasabit sa ere, sinusuportahan lamang ng iisang lubad. Ang lubad na iyon ay nakakabit sa isang maliit na kawit na nakakabit sa itaas na bahagi ng bangin. Ang problema ay hindi idinisenyo ang lubad o ang kawit para sabay na magdala ng bigat ng 5 tao. Patuloy silang niyayanig ng malalakas na hangin habang ang pinagsamang bigat ay lalong naglalagay ng presyon sa lubad. Bago pa man tuluyang makabagsak ang buong grupo, ang 2 umaakyat na dating nasa tuktok ay nakabigti na ngayon sa pinakailalim dahil sa biglaang paggalaw. Pagkatapos ay dumating ang sakuna. Biglang naputol ang bahagi ng lubad na malapit sa kanila at ilang sandali lang ay parehong lamusong ang 2 umaakyat sa malalim na kanyon sa ibaba. Ngayon, sina Royce, Peter, at Annie na lang ang natitira na nakasabit sa lubad. Kahit nabawasan na ang bigat, unti-unti pa ring nadudulas ang lubad mula sa kawit. Mabilis na napagtanto ni Royce na kung hindi mababawasan ang bigat sa loob ng ilang segundo, tuluyang maluluwag ang kawit at mamamatay kasama niya ang 2 niyang anak. Agad na sumigaw si Royce kay Annie at sinabihan itong maglagay ng pang-akyat na pangkabit sa isang siwang ng bato. Kung may tatali niya ito ng mahigpit, ang lubad ay makakakuha ng karagdagang suporta at ang presyon sa kawit ay mababawasan. Ginamit ni Annie ang lahat ng kanyang lakas. Nanginginig ang kanyang katawan at desperadong iniunat niya ang kanyang braso patungo sa bitek. Pero kahit anong pilit niya, hindi niya marating ang lugar kung saan kailangang ilagay ang pang-ipit. Nakasabit si Roy sa pinakailalim habang ang anak niyang si Peter ay nasa itaas niya mismo. Nang mapagtanto niyang wala ng ibang pagpipilian, gumawa si Royce ng isang nakakasakit ng pusong desisyon, isang desisyon na tiyak na makakasakit ng damdamin ni Newman. Nagangat siya ng tingin sa anak niyang si Peter. Sa kanyang mga mata, kitang-kita ni Peter ang pagmamahal ng isang ama at ang kanyang desperadong pagnanais na iligtas ang kanyang mga anak. Sinabihan siya ni Royce na bunutin ang kutsilyo at putulin ang lubad. Labis na nagulat sina Peter at Annie matapos marinig ang mga salitang iyon. Nagsimulang sumigaw si Annie at nagmamakaawa kay Peter na huwag gumawa ng isang bagay na napakasama. Nanginginig ang buong katawan ni Peter. Hindi niya maisip na putulin ang lubad ng sarili niyang ama gamit ang sarili niyang mga kamay. Alam niya na sa oras na putulin niya ito, mahuhulog ang kanyang ama ng libu-libong talampakan at mamamatay. Sa wakas, habang may mga luha sa kanyang mga mata at pusong sawi, ginawa ni Peter ang tanging bagay na magagawa niya. Kinuha niya ang kutsilyo at pinutol ang lubad. Nahulog si Roy sa kailaliman at isinakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang mga anak. Ang kwento ay susulong sa loob ng 3 taon. Ang kakilakilabot na aksidenteng iyon ang lubos na nagpabago sa buhay ni Peter. Araw-araw niyang dinadalaw ang guilt sa pagkamatay ng kanyang ama. Labis ang naging epekto nito sa kanya kaya tuluyan na niyang tinalikuran ang pag-akyat ng bundok. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang photographer para sa National Geographic. Gusto niyang manatili sa pinakamalayo hanggat maaari mula sa mga bundok. Pero tila may ibang plano ang tadhana para sa kanya. Habang gumagawa ng isang dokumentaryong proyekto, nalaman ni Peter na isang sikat at iginagalang na pangkat ng ekspedisyon ang naghahandang umakyat sa K2. Ang K2 ay kilala bilang pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo at isa sa mga pinakamatinding taluktok na naakyat. Nabigla si Peter nang matuklasan niyang bahagi pala ng grupo ang sarili niyang kapatid na si Annie. Si Annie ay isa ng sikat na mountaineer sa buong mundo. Nakabuo siya ng malaking reputasyon at kilala sa buong mundo. Sa maraming paraan, isinusulong niya ang mga pangarap na hindi kailanman natupad ng kanilang ama. Nagpasya si Peter na bumisita sa base camp upang makilala ang kanyang kapatid na babae. Nang magkita ang magkapatid pagkatapos ng napakaraming taon, walang kaligayahan at walang emosyonal na muling pagsasama. Sa halip, tanging katahimikan, tensyon, at matagal ng sakit ang namamagitan sa kanila. Naniniwala pa rin si Annie na si Peter ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanilang ama. Pagkatapos ay nalaman ni Peter ang higit pa tungkol sa ekspedisyon. Isang pangkat ng 5 umaakyat, kabilang si Annie, ang nagbabalak na makarating sa tuktok pagsapit ng Martes. Ang buong misyon ay pinondohan at pinamumunuan ng isang mayamang negosyante na nagngangalang Elliot Vaughn. Kamakailan ay bumili si Elliot ng isang kumpanya ng eroplano. Simple lang pero ambisyoso ang plano niya.
Sa eksaktong sandali na nakatayo siya sa tuktok ng K2, ang unang paglipad ng kanyang eroplano ay lilipad sa ibabaw ng bundok. Gusto niyang masaksihan ng buong mundo ang kanyang tagumpay at kapangyarihan. Noong gabi bago magsimula ang pag-akyat, nagdaos si Elliot ng isang engranding pagdiriwang sa base camp. Lahat ay nagsasaya at inaabangan ang ekspedisyon. Pero may dumating na isang misteryoso at seryosong lalaki. Wick ang pangalan niya. Si Wick ay isang lubos na bihasang umaakyat na nakarating na sa tuktok ng K2 noon. Alam niya ang bawat bahagi ng bundok at nauunawaan niya kung gaano kabilis magbago ang panahon dito. Dumiretso si Wick kay Elliot at nagtanong dito ng isang simpleng tanong. Tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung sumama ang panahon habang nasa bundok sila. Si Elliot, na puno ng kumpiyansa at pagmamalaki dahil sa kanyang kayamanan, ay sumagot ng walang pag-aatubili. Aniya, kasama nila ang pinakamahusay na eksperto sa panahon sa mundo na nakikipagtulungan. Ayon sa lahat ng kanilang mga ulat, walang senyales ng mapanganib na panahon sa susunod na 2 buwan. Binalaan ni Wick si Elliot sa huling pagkakataon. Sinabi niya sa kanya na ang panahon sa mga bundok ay hindi kailanman nananatiling tapat paninuman. Kung sakaling dumating ang bagyo, walang makakakontrol sa susunod na mangyayari. Pero tinawanan ni Elliot ang babala at hindi ito sineryoso. Pagkatapos noon, umalis na si Wick sa kampo. Inahit niya ang kanyang balbas at sa ilalim ng dilim ay tahimik na sinimulan ang kanyang mag-isang pag-akyat patungo sa K2. Kinabukasan, sinimulan din ng pangkat ni Elliot na binubuo ng 5 umaakyat ang kanilang paglalakbay. Puno ng kumpiyansa at pananibik, patuloy silang umaakyat ng mas mataas. Kalaunan, nararating nila ang taas na humigit kumulang 26,000 talampakan kung saan ang hangin ay nagiging lubhang manipis at nagiging mahirap ang paghinga. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng isang agarang mensahe sa radyo mula sa ibaba. Nagbabala ang mensahe na isang malakas na bagyo ang mabilis na patungo sa kanilang direksyon. Si Tom, ang pinuno ng pangkat ng mga akyatin, ay lubos na may karanasan. Sa sandaling marinig niya ang babala, sasabihin niya na ito ay isang mapanganib na senyales at dapat silang agad na bumalik. Gayunpaman, ayaw makinig ni Elliot. Nahuhumaling siya sa pag-abot sa tuktok at sa pagtatagumpay ng kanyang promosyon sa eroplano. Ikinakatwiran niya na mga 1 oras na lang ang layo nila mula sa susunod nilang target na destinasyon. Sinasabi rin niya na maaaring magbago ng direksyon ng bagyo tulad ng kung minsan ay nangyayari sa mga ulat ng panahon. Naiintindihan ni Tom at Annie kung gaano kadelikado ang desisyong ito. Alam nilang isinasapanganib nila ang kanilang buhay, ngunit dahil sa pera, impluwensya at patuloy na panggigipit ni Elliot at ubili silang nagpatuloy sa pagsulong. Pagbalik sa base camp, pinanood ni Peter ang lahat ng nangyayari. Nang makita niyang patuloy pa rin sa pag-akyat ang pangkat sa kabila ng babala ng bagyo, labis siyang nag-alala. Mabilis na bumabalik ang masakit na alaala ng pagkawala ng kanyang ama. Mabilis niyang kinontak si Tom sa radyo at desperadong sinabi rito na may paparating na malakas na bagyo mula sa timog. Nagbabala siya na kung hindi sila agad babalik, wala ni isa sa kanila ang mabubuhay. Ngunit muli, nagawang kumbansihin ni Elliot si Tom gamit ang kanyang mga salita ng kumpiyansa at maling pag-asa. Gamit ang kanyang binocular, walang magawa na pinapanood ni Peter ang kanyang kapatid na si Annie na naglalakad ng diretso patungo sa panganib. Nawalan na siya ng ama. Ngayon, hindi na niya kayang isipin pa na mawawala ang kanyang kapatid. Ipinapakita ng kalikasan ang tunay nitong kapangyarihan. Isang malakas na bagyo ng nyebe ang biglang tumama sa bundok. Makapal na nyebe, nagyayelong hangin, at hindi matiis na lamig ang nakapalibot sa mga umaakyat mula sa lahat ng direksyon. Nahihirapan ng 5 umaakyat na sumulong sa gitna ng bagyo. Biglang natanggal ang isang malaking bahagi ng nyebe sa ilalim ng mga paa ni Annie. Nawalan siya ng paninindigan at nagsimulang mahulog sa isang malalim na siwang sa pagitan ng 2 malalaking bato. Dahil lahat sila ay konektado sa iisang lubad, ang pagbagsak ni Annie ay nagsimulang humila rin sa iba pababa. Mabuti na lang at habang bahagyang nakabitin si Annie sa ibabaw ng tubig, ang lubad niya ay nasabit sa isang matalas na bato. Sa isang iglap, tila may iligtas pa siya, ngunit biglang naputol ang lubad. Nahuhulog si Annie ng malalim sa siwang sa ibaba. Mabuti na lang at nakaligtas siya sa pagkahulog. Gayunpaman, siya ngayon ay nakulong sa loob ng nagyayelong bangin at walang madaling daan palabas. Samantala, ang natitirang 4 na umaakyat ay nakakalat sa buong bundok dahil sa nagngangalit na bagyo. Pagkatapos ay lilito ang isang mas malaking sakuna. Isang napakalaking avalanche ang nagsisimulang bumuhos pababa mula sa itaas. Parang isang higanteng pader ng kamatayan, diretso itong tumatakbo patungo sa koponan. Bumangga ang avalanche sa koponan ng may napakalaking lakas. 2 pang miyembro ng ekspedisyon ang namatay sa sakuna. Ngayon ay 3 tao na lamang ang natitira sa loob ng malalim na siwang. Sina Annie, Elliot, at Tom. Sa ibabaw ng mga ito, ang buong bakanan ng siwang ay nababaon sa ilalim ng isang napakalaking patong ng nyebe at yelo. Nangangahulugan ito na silang 3 ay nakulong ngayon sa ilalim ng nyebe na parang inilibing silang buhay. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Pagbalik sa base camp, patuloy na sinusubukan ng mga tao na kontakin sila sa pamamagitan ng radyo ngunit walang signal na makalusot sa makapal na nyebe. Mabuti na lang at alam ni Annie ang Morse code at naiintindihan din ito ng husto ni Peter. Gamit ang isang maliit na bato at isang piraso ng metal, nagsimulang magpadala si Annie ng mga signal ng Morse code mula sa loob ng siwang. Kahit papaano, natutukoy ng kagamitan sa ibaba ang mga signal na iyon. Nang malaman ni Peter na buhay pa ang kanyang kapatid, nakaramdam siya ng malaking ginhawa ngunit mabilis na nauubos ang oras.
Tinatansya ng mga eksperto na sa gayong matinding altitude at sa gayong nagyayelong mga kondisyon, ang mga nakulong na umaakyat ay hindi mabubuhay ng higit sa 36 na oras. Nauubusan na ng oxygen ang supply nila at kakaunti na lang ang gamot na natitira sa kanila. Ang pinakamalaking problema ay ang paghahanap ng kanilang eksaktong lokasyon sa ilalim ng nyebe. Kahit matuklasan ang kanilang lokasyon, walang nakakaalam kung paano aalisin ang napakalaking pader ng yelo at nyebe para marating sila. Ang buong sitwasyon ay tila halos imposible. Nagpasya si Peter na personal niyang aakyat sa bundok at ililigtas ang kanyang kapatid na babae kahit na ito ang maging kapalit ng sarili niyang buhay. Para maging posible ito, lumapit siya sa hukbo at humingi ng malalakas na pampasabog na nitroglycerin. Ang mga pampasabog na ito ay lubhang mapanganib. Kahit ang maliit na impact o direktang sikat ng araw ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng mga ito. Pagkatapos ay inanunsyo ng kumpanya ni Elliot ang gantimpalang 5 milyon para sa sinumang handang sumali sa misyong pagsajep. Dahil sa natanggap na pabuya, isang pangkat ng mga tagapagligtas ang kalaunan ay binuo. Bago magsimula ang misyon, pinayuhan si Peter na isama si Wick sa koponan. Si Wick ay ang parehong bihasang umaakyat na nagbabala kay Elliot bago magsimula ang ekspedisyon. May sarili ring masakit na nakaraan si Wick. 4 na taon na ang nakalilipas, ang kanyang asawa, na isang kilalang gabay sa bundok, ay nawala sa mismong bundok na ito noong isang kakilakilabot na bagyo. Desperadong hinanap siya ni Wick. Umakyat siya ng pataas sa pag-asang mahanap siya. Hindi niya natagpuan ang bangkay ng kanyang asawa, ngunit sa paghahanap na iyon ay nailigtas niya ang 3 pang tao at naibalik silang buhay. Malaki ang kapalit ng misyong ito. Dahil sa matinding lamig, ilan sa kanyang mga daliri sa paa ay nagtamo ng matinding frostbite. Kahit ngayon, madalas siyang gumagala sa mga mapanganib na bundok na ito upang hanapin ang anumang bakas ng kanyang asawa. Naglakbay sina Peter at ang kanyang pangkat sakay ng helikopter upang salubungin si Wick. Noong una, ayaw tumulong ni Wick. Alam niya na ang pag-akyat sa K2 sa ilalim ng ganitong mga kondisyon ay halos kapareho ng paglalakad patungo sa tiyak na kamatayan. Pero ipinaalala sa kanya ni Peter na ilang taon na ang nakalilipas, inakyat niya ang Everest kasama ang ama ni Peter na si Royce. Ang pagkarinig sa pangalan ni Royce ay nagpapaalala sa akin ng mga lumang alaala. Kalaunan, pumayag si Wick na sumali sa misyon. Sa sandaling pamunuan niya ang koponan, isang bagay ang nilinaw niya ng husto. Hindi ito pag-akyat para basagin ang mga record o habulin ang kaluwalhatian. Ito ay isang misyong pangligtas at mula sa puntong ito, bawat hakbang ay gagawin ayon sa kanyang mga utos. Samantala, sa loob ng nagyayelong kuweba sa ilalim ng nyebe, ang kondisyon ng 3 nakulong na umaakyat ay patuloy na lumalala sa bawat minutong lumilipis. Ang lamig ay napakatindi na parang nagyayelo ang kanilang dugo at ang kakulangan ng oxygen ay naglalagay ng napakalaking presyon sa kanilang mga katawan. Hirap gumana ng maayos ang mga baga ni Tom. Ang grupo ay may napakahalagang gamot na tumutulong sa kanila na huminga sa ganitong kalupit ng mga kondisyon. Pero muling ipinakita ni Elliot ang kanyang makasariling na kalikasan. Ayaw niyang ibahagi ang kanyang supply sa iba kahit pamamatay si Tom dahil dito. Sa katunayan, palihim na umaasa si Elliot na hindi mabubuhay si Tom. Kung mamamatay si Tom, magagamit ni Elliot ang natitirang gamot para sa kanyang sarili at mapataas ang kanyang pagkakataong mabuhay ng mas matagal. Hindi ito matatanggap ni Annie. Dahil naaawa siya kay Tom, palihim niya itong binibigyan ng sarili niyang mga iniksyon. Nang matuklasan ni Elliot ang ginawa niya, nagalit siya. Sinimulan niyang insultuhan si Annie at galit na nagreklamo na sinasayang nito ang mahalagang gamot. Habang nangyayari ito sa loob ng kuweba, ipinagpapatuloy ni na Peter at Wick ang kanilang mapanganib na misyon sa pagsajep. Dala ang mga napakapabago-bagong nitroglycerin explosives, maingat silang naglalakad sa bundok. Pinoprotektahan nila ang mga pampasabog sa bawat hakbang dahil kahit ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring nakamamatay. Patuloy silang sinusubok ng kalikasan. Habang umaakyat, nagtagas ang isa sa mga lalagyan ng pampasabog. Sa sandaling dumabi ang unang sinag ng araw dito, isang napakalaking pagsabog ang sasabog. Napakalakas ng pagsabog na tila nayanig ang buong bundok. 2 miyembro ng rescue team ang agad na namatay. Naglilipat din ang pagsabog ng malalaking dami ng lumang nyebe at yelo. Habang palayo ang nyebe, biglang napansin ni Wick ang isang nagyayelong kamay na nakausli mula sa ilalim ng yelo. Nagmamadali siyang lumapit para mag-imbestiga. Nang makita niya ang bangkay, siya ay lubos na nagulat. Asawa niya iyon. Ang babaeng hinahanap niya sa nakalipas na 4 na taon. Ang kanyang katawan ay nanatiling napreserba sa yelo sa lahat ng oras na ito. Taglay ang matinding kalungkutan. Hinubad ni Wick ang singsing sa kasal nito mula sa daliri ng babae at inilagay ito sa loob ng locket na nakasabit sa leeg nito. Maya-maya pa, natuklasan ni Peter ang isang maliit na medical kit sa malapit. Ang laman ng kahon na iyon ay nagpapakita ng isang nakakakilabot na katotohanan. 4 na taon na ang nakalilipas. Nang matrap ang asawa ni Wick sa bagyo, naroon si Elliot kasama niya. Para mailigtas ang sarili, ninakaw ni Elliot ang lahat ng gamot niya para sa dexamethasone at iniwan siyang mamatay ng mag-isa sa nagyayelong bundok. Parang martilyo na tumitama sa Wick ang katotohanan. Sa wakas ay napagtanto niya na ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa ay hindi ang bagyo. Ang tunay na dahilan ay si Elliot. Nagsimulang magliyab ang galit sa puso ni Wick. Puno ng galit at pagnanais na maghaiganti. Mas binilisan niya ang kanyang paglalakad patungo sa kuweba kung saan nakulong si Elliot. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalala ang kalagayan ni Annie. Nagawa niyang kontakin si Peter sa pamamagitan ng radyo. Sa mahina at pagod na boses, sinabihan niya itong bumalik na.
Sabi niya, wala ni isa sa kanila ang mabubuhay ng sapat na katagalan para makita ang araw sa umaga. Nagmamakaawa siya sa kanya na huwag niyang isugol ang buhay niya para sa kanila. Sinubukan siyang palakasin ni Peter ang loob at sinabihan siyang manatiling matatag, ngunit halos hindi niya mapigilan ang sarili niyang mga luha. Nang gabi ring iyon, tinawid ni Elliot ang lahat ng posibleng hangganan ng sangkatauhan. Habang walang malay si Annie at hindi makita ang nangyayari, dahan-dahang gumapang si Elliot papunta kay Tom. Pagkatapos, nang may lubos na paglilihim, tinurukan niya si Tom ng hiranggilya na puno lamang ng hangin. Sa sandaling makapasok ang bula ng hangin sa daluyan ng dugo ni Tom, nagsimula siyang mawala ng hininga. Sa loob ng ilang sandali, siya ay namatay. Nang magising si Annie, nakita niyang malamig at wala ng buhay ang katawan ni Tom. Napansin din niya ang walang laman na hiranggilya na nasa malapit. Hindi magtatagal bago niya naunawaan ang katotohanan. Pinatay ni Elliot si Tom para iligtas ang sarili niyang gamot at mapataas ang tsansa niyang mabuhay. Saka lamang nagsimulang bumagsak ang mga piraso ng nyebe mula sa kisame ng kuweba. Isang mahinang sinag ng liwanag ang sumisinag mula sa itaas. Sa wakas ay nakarating na sina Peter at Wick sa kanilang kinaroroonan. Gamit ang matinding pag-iingat, inilagay nila ang kanilang huling nitroglycerin explosive sa ibabaw ng kuweba. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, na nagbukas ng daan patungo sa mga nakulong na umaakyat. Mabilis na bumaba si Peter sa loob ng kuweba at naabutan si Annie. Ikinabit niya ito sa lubid at naghanda para hilahin papunta sa ligtas na lugar. Kasabay nito, nakaharap ni Wick si Elliot. Ito na ang sandaling pinakahihintay ni Wick. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong maghiganti para sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng lahat, si Wick ay nananatiling isang tunay na mountaineer. Kahit na matapos malaman ang masaklap na katotohanan, pinili pa rin niyang huwag iwan si Elliot. Itinali rin niya ng lubid si Elliot para mailigtas ito. Bigla, nagsimulang gumuho ang bahagi ng bundok sa ilalim nila. Sa isang iglap, ang sitwasyon ay halos naging katulad ng trahedyang nangyari 3 taon na ang nakalilipas. Nasa tuktok si Pedro, desperadong nakahawak sa bato. Nakasabit sa ilalim niya sa lubid sina Annie, Wick, at Elliot, magkakasunod. Mahina at hindi matatag ang ibabaw ng bundok. Ang kawit na humahawak sa lubid ay dahan-dahang hinihila palabas ng bato. Agad na napagtanto ni Wick ang mangyayari. Hindi kayang suportahan ng lubid ang lahat ng kanilang bigat ng mas matagal. Kung walang magbabago, mamamatay din sina Peter at Annie. Tumangala si Wick kay Peter. May kakaibang pakiramdam ng kapayapaan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang parehong lumang kutsilyo. Agad na naunawaan ni Peter ang kanyang gagawin. Desperado niyang sinigawan si Wick na huminto pero ngumiti lang si Wick. Walang pag-aalinlangan, pinutol niya ang lubad. Sa sumunod na sandali, sina Wick at Elliot ay sabay na nahulog sa madilim na kalaliman sa ibaba at tuluyang naglaho. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyong iyon, hindi lamang na ipaghiganti ni Wick ang pagkamatay ng kanyang asawa, kundi binigyan din niya sina Peter at Annie ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Nang lumitaw ang mga unang sinag ng araw sa ibabaw ng bundok, sa wakas ay ligtas na naibalik ni Peter si Annie sa base camp. Sa pagkakataong ito, wala nang galit o hinanakit sa mga mata ni Annie. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang kapatid ng may pagmamahal, pasasalamat, at paggalang. Niyakap na ito at sa wakas ay pinatawad sa masasakit na pangyayari noong nakaraan. Sinabi ni Annie kay Peter na kung buhay pa ang kanilang ama ngayon, tiyak na magiging labis itong proud sa kanya at sa katapangan na ipinakita nito noong misyong pagsadjep. Sa huli, nagtayo si Peter ng isang magandang bantayog na bato na inialay sa lahat ng mga taong isinapanganib at isinakripisyo ang kanilang buhay sa mapanganib na operasyong ito ng pagsadjep. Sa emosyonal na sandaling iyon, nagtatapos ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito. Salamat sa panunood, kaibigan.